Sa gilid ng makipot na eskinita ng barangay San Isidro, may maliit na karinderya na pinangangalagaan ni Aling Clarita. Hindi ito maganda maningning, kagaya ng mga bagong bukas na kainan sa bayan. Payak at simple lang ang itsura, kawayan at lumang tabla, isang maliit na palengke ng mantika at ilang lata, at isang palamuting parol na yari sa papel na paminsan-minsan ay nawawalan ng kulay. Ngunit laging may amoy ng bagong lutong kanin at sabaw na nagpapahinga sa bawat dumaraan. Si Aling Clarita ay may malalalim na bakas ng pagod sa mukha, mga pilat ng araw, at maraming taong pagod ang nagbigay hugis sa kanyang mga kamay. Mag-isa niya pinapalaki ang kanyang 2 anak, at sa kabila ng hirap, pinipilit niyang panatilihing malinis at maayos ang kanyang karinderya. Sinasabing hindi siya marunong magsinungaling. Madaling mahalin ng kanyang mga parokyano, hindi dahil marangya ang pagkain, kundi dahil mula sa puso ang pag-aalaga niya. Isang umaga ng tag-ulan, dumating si Clara. Hindi siya parang ibang dalagang dumaan lang. Maganda siya sa kakaibang paraan, hindi ang tipikal na pambihirang ganda, kundi ang uri ng kabighaniyang walang sinasadyang nagmumula sa mga simpleng kilos. May buhok na ginintuang tila nilalaro ng araw, mga mata niyang kulay dahon na sumisilip na parang may lihim na halaman sa loob. At ang kanyang tinik, banayad na tila daloy ng batis, ay may kakayahang magpaaliw ng puso. Ngunit higit sa lahat, may kakaiba sa kanya. Kapag siya'y naglalakad, may kaunting kumikislap na tila pulbos mula sa bakuran ng mga bato, at ang mga halaman sa paligid ay bahagyang yumuyuko na para bang bumabati. Lumapit siya sa karinderya habang si Aling Clarita ay nagwawalis at nagpakilala ng may bawing ng hiya, ngunit may tapang sa mga salita. "Magandang umaga po. Ako si Clara, naghahanap ng mapagtrabahuhan bilang tagaluto. Marunong po akong magluto ng simpleng ulam at kanin." Bati ni Clara na may ngiting hindi natanto ang pagiging mahiwaga. Napansin agad ni Aling Clarita ang kakaibang katahimikan sa presensya ni Clara. Ngunit nang humarap siya at nakita ang kamay ng dalaga, malinis, may likas na ganda. Naalala niya ang dating pangarap na may makatutulong sa karinderya. Nanghingi ng tulong ang mag-ina noon dati. Ngayon, nag-iisa na lang. Hindi nagawang tanggihan ni Aling Clarita ang paghiling. "Halika, upuan mo muna ang mga kawali. Subukan natin kung paano ka magayos ng sabaw," sabi ni Aling Clarita. Habang nagtatrabaho, namangha ang mga parokyano. Hindi tulad ng ibang nag-a-apply na mabilis magpakitang gilas, tahimik ngunit maagap si Clara. Ang kanyang kamay ay tila may sinasabi sa apoy at kawali, hindi sumusubok na kontrolin, bagkus nakikipag-usap. Lalo na nang magluto siya ng adobong guso at ginisang gulay, may kakaibang lasa ang mga ito. Hindi lamang masarap kundi may init na nagpapawi ng puyat. Parang yakap mula sa mag-ina. Ang mga tao, bagaman simple ang panlasa, nagsimulang mag-usap-usap. "Parang may bago sa lutong ito," wika ng isang tindera sa palengke. "Bago ang puso," sagot naman ng isang matandang tindera na tila may alam sa mga bagay-bagay. Hindi naglaon, sinubukan ni Clara na magluto ng sopas na may luya at bawang, isang ulam na kayang magpaginhawa ng sipon at lungkot. Nang una itong naabot ng isang batang may lagnat, napapikit ang bata sa ginhawa, ang kulay ng lagnat ay nanghina at ang buntong hininga ng ina ay nagkaroon ng ginhawa. Hindi ito napansin ni Aling Clarita sa unang tingin. Para lang sa kanya ay napakasarap ng sabaw, subalit may ibang nakakita. Si Mang Pilo, ang nagtinda ng gulay sa kanto, na kilala sa pagiging maalam sa mga alamat. Kinabukasan, dumami ang mga suki. Hindi lamang dahil masarap ang pagkain, may bagay na mas malalim.
Ang karinderya ni Aling Clarita ay naging lugar para sa mga nangangailangan ng kapanatagan. May nagpagaling na lumang sugat, may nagkunwari lang upang manahimik, ngunit dahan-dahan ay napatahimik. Hindi may paliwanag basta parang may panloob na liwanag ang ibinibigay sa pagkain ni Clara. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang dako ng baryo, may isang kamag-anak ni Aling Clarita na laging nagpapakita ng ngingit at pagkainis sa tagumpay ng iba. Siya si Tia Lorenza. Maputi ang muka ngunit malamlam ang mga mata at maraming sugat sa kanyang puso dahil sa inggit. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang pusong natutukso. Hindi lamang sa kayamanan kundi sa kapangyarihan. Tila sa kanya din ang buri. Kung hindi sa kanya, ay hindi dapat sa iba. Matagal nang may mga bulong-bulong tungkol sa kanya. Sinasabing may alam si Tia Lorenza sa mga lumang sulat at mga halamang maituturing na lason. At sa likod ng kanyang tahanan may isang maliit na silid na puno ng pitaka, mga garapon, at mga sinulid na tila pinagtagpi ng mga sumpa. Marami siyang kausap na hindi mo mapapansin. Mga aninong dumadaan, mga ibong hindi karaniwan, at mga tao na napupunta sa kanya sa gitna ng gabi para humingi ng kakaibang tulong. Nakita ni Tia Lorenza ang pagdami ng mga parokyano ni Aling Clarita at naramdaman ang matinding pagigting ng ngit-ngit. Sa kanyang isip, ang tagumpay ni Aling Clarita ay isang insulto. Bakit ang maliit na karinderyang iyon na dati halos walang tao ngayoy puno? Sino ang babae na nagdala ng liwanag? Sino ang naghahalo ng sopas na nagpapahupa ng lungkot? At ang sagot niya, isang engkanta. Hindi naglaon, nagbalak si Tia Lorenza. Siya'y may dalawang instrumento sa kanyang balak, lason at kulam. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang dapat dahan-dahan at tiyak. Araw-araw niyang pinagmamasdan ang karinderya, nagmamasid sa mga galaw ni Clara at ni Aling Clarita. At nang makita niyang may mga taong tila lumuluhod sa pagkain dahil sa labis na ginhawa, napuno ng galit ang puso niya. Ngunit may mas malalim na bagay na nakaukit sa kwento ni Clara. Hindi lamang siya basta nagtungo sa karinderya dahil kailangan ng trabaho. Dumating siya dahil may paghahanap sa kanya. Walang sino man sa baryo ang nakakaalam ngunit may maliit na lihim na dalang-dala ang dalaga. Isa siyang engkantada. Hindi siya maharlika, hindi rin napakalamang sa lahat. Isa siyang engkanto na lumaki sa gilid ng gubat sa isang sambahayan ng mga nilalang na tahimik at mapagmahal sa halaman at hayop. Tinuruan siyang magluto ng mga pagkaing may lunas at lunas na may kwento. Tinuruan siya kung paano makipag-usap sa apoy at apoy, kung paano nakikinig sa luha ng mga sibuyas. Ngunit may isa pang aral ang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Huwag maglabas ng kapangyarihan para lamang sa sarili. Gamitin sa pagtulong. Si Clara ay may 3 maliit na bagay na lagi niyang dala. Isang pinong palamuti na hugis dahon na gawa sa pilak. Isang maliit na linta na yari sa kawayan kung saan nakasulat ang isang lumang awit. At isang maliit na butil ng buhangin na kumikislap kapag may taong nangangailangan. Kapag nagluluto siya at hinahawakan ang kanyang palamuti, may munting boses sa hangin na parang payo ng mga ninuno. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagluluto, bumalik si Clara at tumulong maglinis. Nakausap niya si Aling Clarita sa ilalim ng liwanag ng parol. Aling Clarita? Wika ni Clara na may pagkaalangan. Maraming salamat po dahil tinanggap ninyo ako. Alam ko po na hindi ako perpekto, ngunit nais kong tumulong. Ngumiti si Aling Clarita at hinawakan ang kamay ni Clara. Hindi niya alam ang buong katotohanan, ngunit ramdam niya ang sinseridad. Salamat din anak. Sa tagal ko sa mundo, kakaunti na lang ang tumutulong ng buong puso. Uy, may dala kang kakaiba. Baka gusto mong ikwento?
Sagot ni Aling Clarita habang nagsisiguro na walang lupa sa paghuhugas ng pinggan. Nagkatinginan sila at parang may tahimik na pangako na nabuo. Ngunit sa malayo may nagmamasid, si Tia Lorenza, na naglalakad na tila walang nangyari, ngunit may dalang maliit na garapon na natatakpan ng tela. Kinabukasan, may naganap na kakaiba. Isang batang matangkad na nangararo na kilala sa baryo, si Dodong, ay kumain sa karinderya at nagpasalamat sa supang pinakuluan ni Clara. Pagkalipas ng ilang oras, nakaramdam si Dodong ng kakaibang panghihina. Hindi ito ang karaniwang pagod lamang. Tila may bagay na kumakawala sa loob niya. Agad siyang dinala sa bahay, ngunit hindi nagtagal, bumalik ang sigla niya. Nagising na parang wala lang nangyari. Napansin ito ng isang matandang doktor sa bayan at nang tanungin, wala raw munang halatang sintomas. Sa gabing iyon, nagulat si Tia Lorenza. Ipinadala niya ang maliit na garapon sa isang matandang kasama na may alam sa lason, si Mang Gaspar. At sinabi niya na subukan nilang lagyan ng kaunting pulbos ang isa sa mga ulam. Napuno ng kasiyahan ang puso nila nang isipin na pwedeng magkalat ang takot. At ang takot ay makakakuha ng makakain ng alabok na. Ngunit bago pa man maisa katuparan ng plano, isang malakas na bagyo ang dumaan at parang hinaplos ng unos ang kanilang intensyon. Ang garapon ay nahulog sa lupa at nabasa. Sa kabila nito, hindi pa tapos ang plano ni Tia Lorenza. Alam niyang kung paano gumaya ng dahan-dahan. Maliit na tagal ng pag-introduce ng lason at kapag nagkakaproblema na, bigyan ng solusyon na ang solusyon ay kaniyang pagkilala bilang tagapagligtas. Sa loob ng madilim niyang puso, nag-iisip siya ng mas mahabang laro. Ngunit sa palibot, dumami ang kwento tungkol sa bagong lutuin. May lumang babae na nagsabing ang kanin ni Clara ay parang nagdala ng alaala ng bahay. May lalaking nalungkot dahil nabalikan siya ng kapayapaan. Tila ang karinderya ay dilamang lugar ng pagkain. Lugar din ito ng pagbabalik loob. Sa dulo ng unang kabanata, habang papalubog ang araw at dahan-dahang pumapait ang amoy ng uling, tumindig si Clara sa harap ng karinderya at tumingin sa buwan na unti-unting sumisilip sa likod ng mga puno. May lihim sa kanyang mga mata. Hindi lamang simpleng kasiyahan dahil nakatulong siya. May pangambaring nakabaon. Alam niya na may mga matang nagmamasid at alam niyang hindi lahat ay mabuti. Ngunit itinapat niya ang kanyang palad sa dibdib at binigkas ang isang munting awit na itinuro ng kanyang ina. Isang panalangin para sa mga papasok na manliligaw at madarating na bagyo. At habang ganon siya nakatayo sa isang lumang silid sa kabilang bahay, si Tia Lorenza ay nagbukas ng isang lumang aklat. Nakasulat dito ang mga pangalan, ang mga tradisyon, at ang mga paraan ng pagluluto ng mga sumpa. At sa likod niya, dahan-dahan lumabas ang anino ng isang nilalang na hindi malinaw ang hugis. Isang tagpo na magpapakilog sa mga darating na kabanata. Umaga ng Miyerkules. Maaga pa lang ay abala na si Clara sa paghahanda ng mga rekado sa maliit na karinderya. Nakaayos sa mesa ang mga ginayat na bawang, sibuyas at kamatis. Lahat ay sariwa at tila may sariling ningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Habang nagluluto siya ng sinigang na baboy, marahang humahaplos sa hangin ang amoy ng sampalok at luya. Sa labas, unti-unting dumarami ang mga parokyano. Ang karinderya ni Aling Clarita ay naging paboritong tambayan ng mga tricycle driver, tindera at manggagawa. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Tia Lorenza ay nakaupo sa kanyang madilim na silid. Sa harap niya ay isang lumang palayok at ilang garapon na may laman, mga tuyong ugat, durog na dahon at mga pulbos na kinuha sa ilalim ng buwan. Isang garapon ang binuksan niya. May laman itong kulay abong-abo na sinasabing mula sa abo ng uwak na sinunog sa gabi ng bagong buwan. Ngayong araw,
Mararamdaman nila ang kapangyarihan ng aking poot. Bulong niya habang pinapaikot ang kamay sa ibabaw ng palayok. Ang kanilang tagumpay ay magwawakas sa lasa ng kamatayan. Humugot siya ng isang itim na sinulid at tinusok ng karayom na may pulang likido, isang lumang ritual upang tumawag ng malas sa pagkain ng iba. Pagkatapos, ibinulong niya ang pangalan ng karinderya at ang pangalan ni Clara. Mula sa bintana, isang itim na uwak ang lumipad papunta sa direksyon ng tindahan ni Aling Clarita. Sa karinderya, habang abala sa pagluluto si Clara, naramdaman niya ang biglang paglamig ng paligid. Napatingin siya sa kawali. Ang kumukulong sabaw ay biglang nagbago ng kulay. Parang may humaplos na anino sa ibabaw nito. Napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang kanyang palamuting pilak na hugis dahon at idinikit sa kawali. Dahan-dahan, ang usok ay naglaho at ang sabaw ay muling bumalik sa dating sigla. Kakaiba, bulong niya sa sarili. Parang may nanghihimasok. Hindi ito pinansin ni Clara at nagpatuloy sa pagluluto, ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang kaba. Ramdam niyang may isang nilalang na nagmamasid mula sa malayo. Isang enerhiyang malamig, mabigat at puno ng inggit. Pagdating ng tanghali, dagsa na naman ang mga tao. Isa-isa silang naupo, nag-order ng sinigang, adobo at ginataang gulay. Halos maubos ang lahat ng ulam ni Clara. Si Aling Clarita ay tuwang-tuwa. Hindi alam ang nagbabadyang panganib. Ngunit sa isa sa mga plato ng sinigang, hindi nila alam ay may maliit na patak ng pulbos na ibinuhos ng isang babae na pumasok kanina, isang alila ni Tia Lorenza. Habang nagsasandok si Clara, hindi niya napansin ang manipis na abo na nahalo sa sabaw. Ilang sandali matapos kumain ang tatlong tricycle driver, isa sa kanila ang biglang napahawak sa tiyan. "Aray! Parang may kumukulong apoy sa loob ko," sigaw niya. Ang isa pa ay biglang nanlabo ang paningin at nahulog sa bangko. Nataranta ang mga tao at mabilis na lumapit si Aling Clarita. "Diyos ko! Clara! Tulungan mo ako!" sigaw niya habang pinupunasan ng pawis ng mga lalaking nanghihina. Hindi nagatubili si Clara. Inilabas niya ang maliit na butil ng buhangin na lagi niyang dala. Pinisil niya ito at binigkas sa isip ang sinaunang panalangin ng mga engkanto. "Luminaw ka, liwanag ng kagubatan. Linisin mo ang lasong nilikha ng kasamaan. Mula sa kanyang palad, isang manipis na sinag ng berde at gintong liwanag ang lumabas at dumampi sa mga labi ng mga nahimatay." Dahan-dahan, ang kulay ng kanilang balat ay bumalik sa normal. Ang isa ay napabangon at huminga ng malalim. "Parang milagro," bulong ng isa sa mga nakakita. Walang nakapansin na sa ilalim ng mesa, nagningning ang palamuting pilak ni Clara. Tila babala na hindi iyon magiging huling pagtatangka ng kasamaan. Nang gabing iyon, pagod si Clara at si Aling Clarita. Tahimik silang kumain ng kanin at pritong tuyo sa gilid ng karinderya. Sa labas, umuulan ng mahina at ang mga patak ay tila nagkukwento ng kababalaghan. "Clara," wika ni Aling Clarita, "ang nangyari kanina. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag. Kung wala ka, baka patay na yung mga kumain." Ngumiti lamang si Clara, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. "May masamang espiritong gumagalaw, Aling Clarita. May nagtatangkang sirain ang kabutihan ng karinderyang ito." "Masamang espiritu?" "Oo, hindi lang basta inggit. Ito'y lason na may kasamang kulam. At kilala ko kung saan nagmumula." Napakurap si Aling Clarita. "Sino?" "Isang babae sa kabilang baryo. May dugong mambabarang. Siya ang nagpapadala ng dilim dito." Hindi na nagtanong pa si Aling Clarita. Naramdaman niyang totoo ang mga sinabi ng dalaga. Lumapit siya kay Clara at hinawakan ang kamay nito. Kung ganon,
Tutulungan kita. Hindi ako susuko. Ang karinderyang ito ay pinaghirapan ko. Hindi ko hahayaang sirain ng sinuman. Ngumiti si Clara. At hindi ko kayo iiwan na Aling Clarita. Hanggat ako'y nandito, walang makapipinsala sa inyo. Samantala, sa bahay ni Tia Lorenza, nagagalit siya sa balitang walang namatay. Imposible. Nilason ko na yon. Dapat namatay sila. Sigaw niya habang binabasag ang garapon. Lumabas mula sa anino ang kanyang kasabwat na si Mang Gaspar, ang matandang mangkukulam na may isang mata lamang. Hindi basta tao ang tagaluto sa karinderyang yon, sabi nito sa paos na tinig. Nararamdaman ko ang amoy ng kapangyarihan. Engkanto ang babae. Napatigil si Tia Lorenza. Engkanto? Oo. At kung engkanto siya, hindi sapat ang lason. Kailangan natin ng kulam na galing sa pinakamatandang puno sa kagubatan. Dahan-dahan, ngumiti si Tia Lorenza. Kung ganon, oras na para tawagin ang dilim. Kinabukasan, habang nagbubukas ng karinderya, naramdaman ni Clara ang kakaibang hangin na parang may kasamang pighati. Sa harap ng pintuan, may nakasabit na maliit na supot na may mga buhok, pako at itim na sinulid. Agad niya itong kinuha at sinunog gamit ang apoy ng kalan. Mula sa usok, may bumungad na hugis mukha ni Tia Lorenza. Nakangiti, ngunit may matang puno ng galit. Hindi mo ako matatalo, engkanto. Sigaw ng tinig mula sa usok. Ngunit hindi natakot si Clara. Tumingala siya at marahang binigkas. Sa liwanag ng apoy, sa hininga ng hangin, sa biyaya ng lupa, ang kabutihan ang laging mananaig. At sa sandaling iyon, isang liwanag na kulay ginto ang pumuno sa karinderya na parabang may basbas mula sa langit. Ngunit alam ni Clara, ito pa lang ang simula. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Clara. Ang malamig na simoy ng umaga ay tila may dalang mga bulong mula sa kagubatan. Alam niyang hindi siya pwedeng magpahinga. Nararamdaman niyang naglalakbay ang masamang enerhiya sa paligid, mga mata nga hindi nakikita ngunit nagmamasid sa bawat galaw niya. Habang nag-aayos ng mga kawali at naglalagay ng mga bagong sangkap sa mesa, napansin ni Aling Clarita ang katahimikan ng dalaga. Anak, may iniisip ka na naman. Baka pagod ka lang? Tanong niya habang nililinis ang basahan. Ngumiti si Clara, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Hindi po, Aling Clarita, pero may nararamdaman po akong kakaiba. Parang may malapit ng mangyaring hindi maganda. Napahinto si Aling Clarita. Kagabi nga, nanaginip ako na may malaking itim na ibon na pumalibot sa karinderya. Akala ko panaginip lang, pero parang totoo. Hindi sumagot si Clara. Alam niyang hindi iyon basta panaginip. Ang itim na ibon ay simbolo ng kulam, alaga ng mga mangkukulam na ginagamit upang bantayan ang kanilang mga sumpa. Kung ganon, kailangan nating mag-ingat, wika ni Clara. Ang itim na ibon ay alaga ng kasamaan. Nandito na siya, nakamasid. Sa kabilang dako ng baryo, tahimik na naglalagablab ang mga kandila sa silid ni Tia Lorenza. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking palanggana na puno ng itim na tubig. Sa ibabaw nito ay lumulutang ang imahe ni Clara, nakangiti habang nagluluto. Engkanto nga siya, bulong ni Tia Lorenza. Pero kahit engkanto, may kahinaan. Kapag ginamit ko ang dugo ng taong may galit, mawawala ang kanyang lakas. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Mang Gaspar, ang mangkukulam na may isang matang kulay abo. Kailangan natin ng dugo ng taong malapit sa kanya, sabi nito. Ang may galit o ang may inggit sa kanya. Ngumiti si Tia Lorenza. Kung ganon, madali lang. May isang batang tindera sa palengke na galit sa kanya dahil sa dami ng suki ng karinderya. Pagbalik ni Clara sa karinderya,
Napansin niya na ang ilang halaman sa labas, mga halamang dati berde at malulusog, ay biglang nalalanta. Nilapitan niya ang mga ito at hinaplos ang mga dahon. Hindi ito basta pagkamatay, bulong niya. Sinaniban ng sumpa. Kinuha niya ang maliit na butil ng buhangin na dala niya at itinapon sa lupa. Sa isang iglap, kumislap ito ng liwanag at ang mga halaman ay muling nagkaroon ng buhay. Ngunit napansin niyang may itim na abo sa ilalim ng paso senyales ng kulam. Nilingon niya si Aling Clarita. May mas malakas na puwersang kalaban natin, Aling Clarita. Ang kanyang galit ay hindi basta inggit. Isa siyang tunay na mangkukulam. Makalipas ang ilang araw, dumating si Rina, ang batang tindera ng gulay sa palengke. Madalas siyang tumulong kay Clara dati, ngunit nitong mga huling linggo ay tila nagbago ang kanyang ugali. "Ang swerte mo talaga, Clara," sabi niya habang nakangiting mapait. "Lahat ng tao gustong kumain dito, pero sa amin halos walang bumibili." Ngumiti si Clara. "Hindi ito swerte, Rina. Basta't may kabutihan sa puso at sinseridad sa pagluluto, darating din ang biyaya." Ngunit sa likod ng ngiti ni Rina, may iniwan siyang maliit na buhol ng sinulid na itim sa ilalim ng mesa, utos ni Tia Lorenza. Hindi alam ni Clara, iyon pala ang sisimulang daan ng isang mas malakas na sumpa. Kinagabihan, habang natutulog si Clara, nagising siya dahil sa kakaibang hangin na dumadaloy sa loob ng karinderya. Naramdaman niya ang pagbigat ng paligid, at mula sa dingding ay may lumitaw na itim na usok na hugis ibon. "Hindi ka taga rito, Engkanto," bulong ng tinig mula sa dilim. "Umuwi ka sa gubat o kakainin kita ng apoy ng poot." Ngunit tumindig si Clara, kinuha ang kanyang palamuting pilak at itinaas ito sa hangin. "Sa ngalan ng liwanag at kalikasan, ipinag-uutos kong bumalik ka sa pinanggalingan mong dilim." Sumabog ang liwanag na kulay berde at ginto. Ang itim na usok ay nagpaikot, sumigaw, at nawala na parang abo sa hangin. Ngunit sa labas ng karinderya, sa malayo, nakita ni Tia Lorenza sa kanyang palanggana ang pangyayari at napangisi. Malakas nga siya, wika niya. Ngunit hindi magtatagal. Sa susunod, hindi na siya makakatakas. Ang dugo ng galit ay kumikilos na. Kinabukasan, habang nagluluto ng tinolang manok, nagpasya si Clara na sabihin kay Aling Clarita ang totoo. "Aling Clarita," wika niya, "may dapat po kayong malaman." Tumigil si Aling Clarita sa paghuhugas ng plato. "Ano yon, anak?" "Ako po ay hindi karaniwang tao. Ako po ay Engkanto. Anak ako ng tagapangalaga ng kagubatan sa kabundukan ng Sorsogon. Ipinadala ako rito ng aming mga ninuno upang tulungan ang mga taong tapat at labanan ang mga gumagawa ng kasamaan gamit ang lason at kulam." Napahinto si Aling Clarita, ngunit hindi siya natakot. Bagkus, napangiti siya at humawak sa balikat ni Clara. "Kaya pala kakaiba ka, anak. Kaya pala parang may biyaya ang bawat luto mo. Ngunit delikado po ito," dagdag ni Clara. "Kapag nalaman ng mangkukulam ang aking tunay na pagkatao, gagamit siya ng pinakamatinding kulam upang sirain ako at kayo." Hindi natinag si Aling Clarita. "Hindi ako aalis, Clara. Hindi ako iiwas. Kung tutulungan mo ako, tutulungan din kita. Hindi ko hahayaang sirain ng dilim ang kabutihan." Naluha si Clara. Ramdam niya ang katapatan ni Aling Clarita. Kung ganon, kailangan nating maghanda. Dahil sa susunod na gabi, babalik ang dilim. At hindi lang lason ang dala niya kundi ang sumpa ng kamatayan. Sa gabi ring iyon, habang ang ulan ay dahan-dahang bumubuhos, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang alon ng enerhiya mula sa malayo. Mula sa bahay ni Tia Lorenza, may itim na liwanag na pumailan lang sa langit, tanda ng isang matinding ritual ng kulam. Sa gitna ng unos, tumayo si Clara sa harap ng karinderya,
Tinapat sa dibdib ang kanyang pilak na palamuti at marahang binigkas ang sinaunang awit ng mga engkanto. Liwanag ng gabi, iligtas ang dalisay. Lason ng dilim, bumalik sa kasalanan. Apoy ng puso, maging gabay ng kabutihan. Mula sa kalangitan, isang gintong kidlat ang tumama sa lupa at nagsimula ang unang tunay na labanan sa pagitan ng engkanto at ng mangkukulam. Ang ulan ay tila nagngangalit na halimaw sa langit, kumukulog, kumikidlat, at ang bawat patak ng ulan ay parang tinig ng galit na bumabalot sa buong baryo. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Clara sa harap ng karinderya na kayapak, nakasuot ng puting damit na humahaplos sa hangin at tangan ang palamuting pilak na nagliliwanag sa gitna ng unos. Sa loob naman ng kanyang bahay, si Aling Clarita ay nagdasal sa ilalim ng krus, hawak ang rosaryo at nakatingin sa apoy ng kandila na tila humihinga ng takot. Ramdam niya ang kakaibang lamig-lamig na parang gumagapang mula sa lupa paakyat sa kanyang dibdib. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, nagsimula na ang madilim na ritual ni Tia Lorenza. Sa paligid niya ay nakapaikot ang mga itim na kandila at sa gitna ng bilog ay may palayok na may lamang itim na langis. Nakaluhod siya habang pinapaikot ang kamay. Binibigkas ang sinaunang dasal ng mga mangkukulam. Dugo ng galit, bangon at lumaban. Sunugin ang liwanag, lunurin ang kabutihan. Dalhin mo sa akin ang kaluluwa ng engkantada at ipako siya sa hangin ng gabi. Habang binibigkas niya ito, ang kanyang mata ay naging kulay abo at ang hangin sa paligid ay lumakas. Mula sa palayok, isang itim na usok ang lumabas at unti-unting humugis na parang ahas, gumagapang papunta sa direksyon ng karinderya ni Aling Clarita. Ngunit sa gitna ng ritual, napansin ni Mang Gaspar na tumutulong sa kanya na may kakaibang nagaganap. Ang mga kandila ay nag-iiba ng kulay mula sa itim, naging bughaw at berde. "Lorenza!" sigaw ni Mang Gaspar. Ang engkanto ay nag-aalay ng liwanag, tumutugon ng mga espiritu ng kalikasan. "Hindi ko siya hahayaang manalo," sigaw ni Lorenza habang pinipigilan ang apoy. "Kung liwanag ang dala niya, dilim ang ipupukol ko." Habang bumubuhos ang malakas na ulan, dumating sa karinderya ang itim na usok na parang ulupong. Pumasok ito sa ilalim ng pinto, kumapang sa paligid ng mga kawali, at lumapit kay Clara na nakapikit at nagdadasal. Nang maramdaman niya ang lamig ng kasamaan, binuksan niya ang mga mata, nagliliwanag na kulay berde ang kanyang mga mata, tanda ng paggising ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang engkanto. "Hindi ka makakapasok sa lugar ng kabutihan," bulong ni Clara. Ngunit ang usok ay tumawa. "Ang lahat ng mabuti ay may takot, at doon ako nabubuhay." Sa iglap, tumaas ang apoy sa kalan at nagsimulang magliyab ang karinderya. Nanginginig ang mga kawali at tila nabubuhay ang mga anino sa dingding. Dali-daling tumakbo si Aling Clarita, ngunit bago pa siya lumapit kay Clara, tinamaan siya ng malakas na hangin at nawalan ng malay. "Aling Clarita!" sigaw ni Clara habang sinasalo ang katawan ng matanda. Nang makita niyang ligtas ito, itinayo niya ang kanyang palamuting pilak at marahang inusal ang panalangin pangdepensa ng mga engkanto. "Bumangon, mga espiritu ng hangin at apoy. Linisin ninyo ang hangin ng sumpa at ng puot. Ibalik ang lason sa pinanggalingan nito." Sumabog ang liwanag sa loob ng karinderya, isang malakas na pagsabog ng bughaw at ginto. Ang itim na usok ay sumigaw sa sakit at pilit na kumawala, ngunit tila may kamay na humahatak sa kanya pabalik. Sa bahay ni Tia Lorenza, napasigaw siya. "Aray! Nasusunog ang mga palad ko!" Ang kanyang mga kamay ay nagliyab ng kulay berde at naramdaman niyang ang kapangyarihang ipinadala niya ay bumabalik sa kanya. "Hindi pwedeng mangyari ito!" sigaw niya habang hinahampas ang hangin. Ngunit huli na, ang ritual ay nasira.
Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay at ang palayok ay pumutok naglabas ng usok na parang halakhak ng mga espiritu ng kagubatan. Sa karinderya, unti-unting humina ang apoy at lumiwanag ang paligid. Huminga ng malalim si Clara, pinunasan ng pawis at lumapit kay Aling Clarita. Marahang ginamot niya ito gamit ang liwanag mula sa kanyang mga palad. Dahan-dahang bumalik ang ulirat ng matanda. "Clara," mahina niyang wika. "Ano ang nangyari?" "Ligtas na po tayo, Aling Clarita. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang mangkukulam ay buhay pa." "Anak, kung ganyan kalakas ang kalaban, paano tayo?" tanong ng matanda, nanginginig sa takot. Ngumiti si Clara. "Hindi po tayo nag-iisa. Hanggat may kabutihan sa puso ng tao, hindi kailanman mananalo ang dilim." Lumapit siya sa pinto at tumingin sa ulan na ngayoy humuhupa na. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang sinag ng buwan, tila basbas ng mga engkanto sa kanyang ginagawa. Kinabukasan, habang inaayos ni Clara ang mga nasunog na bahagi ng karinderya, may biglang umihip na malamig na hangin. Sa kanyang harapan, lumitaw ang tatlong maliit na liwanag mga espiritu ng kagubatan na kanyang mga kakampi mula sa mundo ng mga engkanto. "Clara," wika ng isa, "ang kulam ni Tia Lorenza ay hindi pangkaraniwan. Gamit niya ang dugo ng galit, isang ritual na kumukuha ng lakas mula sa puso ng taong may inggit." "Kung ganon," sagot ni Clara, "kailangan kong hanapin ang pinanggagalingan ng dugo. Hanggat hindi ko iyon nalilinis, babalik at babalik ang sumpa. Ngunit mag-ingat ka," babala ng isa. "Kapag sinunog mo ang dugo ng galit, mabubuksan ang anino ng lupa, ang pinakamatandang espiritu ng dilim." Ngumiti si Clara. "Hindi ako natatakot. Mas mabuting ako ang magdusa kaysa masira ang kabutihan ni Aling Clarita." Ang mga espiritu ay nagbigay ng basbas at nawala sa liwanag ng umaga. Iniwan si Clara na nakatitig sa papasikat na araw. Sa kabilang dako, si Tia Lorenza ay sugatan at galit. Ang kanyang balat ay may mga marka ng paso at ang mga kuko niya ay naging maitim. Nakatitig siya sa salamin at sa likod ng kanyang refleksyon ay may lumitaw na anino, isang nilalang na walang muka, ngunit may tinig na tila mula sa kailaliman ng lupa. "Tinawag mo ako, Lorenza. Ako ang anino ng lupa. Sa iyong pagkatalo, bibigyan kita ng lakas kapalit ng iyong kaluluwa." Nanginginig siya ngunit napangiti. "Kung iyon lang ang kapalit, tatanggapin ko. Basta't mawala sa mundong ito ang engkantadang iyon." At doon, sa gitna ng dilim, ibinigay ni Lorenza ang kanyang kaluluwa kapalit ng kapangyarihang higit pa sa karaniwan. Ang kanyang mga mata ay naging itim at ang kanyang boses ay nagiba, mas mababa, mas malamig at mas nakakatakot. "Ngayong gabi, Clara," bulong niya, "ako naman ang lalaban." Sa pagtatapos ng kabanatang ito, habang tahimik ang baryo at tila muling bumabalik ang katahimikan, isang malamig na hangin ang humaplos sa mukha ni Clara. At sa di kalayuan, sa hangin may narinig siyang tinig. "Huwag kang matulog, engkanto. Ang dilim ay hindi pa tapos." Naramdaman niyang ang laban ay papasok na sa mas malalim na yugto, isang digmaang hindi lang sa pagitan ng tao at engkanto, kundi sa pagitan ng kabutihan at kasamaan mismo. Tahimik ang baryo San Isidro kinabukasan, ngunit ang katahimikan ay tila may dalang panganib. Ang mga aso ay walang tahol, ang mga ibon ay hindi umaawit, at ang hangin ay mabigat na parang may dumarating na unos. Sa maliit na karinderya ni Aling Clarita, si Clara ay tahimik na nagluluto ng tinolang manok, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sa niluluto nakatuon. Bagkus, sa labas, kung saan nararamdaman niya ang paglalakad ng masamang espiritu. "May paparating," mahinang bulong ni Clara. Ang dilim ay muling bumabangon. "Ha?
Ano yung sabi mo, anak? Tanong ni Aling Clarita habang nag-aayos ng mesa. Ngumiti lang si Clara, pilit na itinago ang kaba. Wala po. Nagdarasal lang ako na sana'y maging payapa ang araw natin. Ngunit alam niyang kasinungalingan iyon dahil kagabi sa kanyang panaginip, nakita niya si Tia Lorenza sa gitna ng kagubatan, nakaluhod sa harap ng isang nilalang na animoy usok na may hugis tao, ang anino ng lupa. Ang mga mata nito ay parang dalawang butas ng impyerno at ang boses nito ay mababa at malamig. Ibinigay mo ang iyong kaluluwa, Lorenza, kaya't ngayon ikaw ay magiging kasangkapan ng aking galit. At sa panaginip na iyon, nakita niyang lumubog si Lorenza sa lupa at nang muli itong bumangon, hindi na ito tao. Ang balat nito ay naging kulay abo. Ang buhok ay itim na parang uling at sa kanyang noo ay may marka ng 3 pako. Sa isang lumang kubo sa likod ng baryo, nagising si Tia Lorenza sa ilalim ng abo at usok. Ang kanyang mga kamay ay hindi na parang dati. Mahaba na ang mga kuko, parang mga patalim. Huminga siya ng malalim at sa bawat hinga niya, may usok na lumalabas sa kanyang bibig. Ngayon, bulong niya, ako na ang mismong dilim. Lumabas siya sa bahay at sa bawat yapak niya, natutuyo ang mga halaman. Ang mga bubuyog at paru-paro ay naglaho sa paligid. Maging ang hangin ay tila ayaw dumaan sa kanyang presensya. Mula sa kanyang mga kamay, lumitaw ang 3 maliit na itim na alitaptap. Mga espiritong utusan ng dilim, inutusan niya ito. Hanapin ang engkantadang si Clara. Linlangin siya. Saktan ang lahat ng mahal niya. Gawin ninyong bangungot ang kanyang araw. Tumugon ng mga alitaptap sa iisang tinig. Opo, ina ng lason. Sa tanghali, maraming tao ang kumakain sa karinderya. Masaya at masigla ang mga parokyano. Ngunit sa ilalim ng mesa, hindi nila alam na gumagapang ang 3 alitaptap na kulay itim. Dahan-dahan silang pumasok sa kawali ng sabaw ni Clara, nagmistulang mga bula ng hangin at naglaho. Pagkalipas ng ilang sandali, ang amoy ng niluluto ni Clara ay nagbago. Mula sa bango ng sabaw, naging amoy abo. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ganito ang niluluto ko. Bulong niya. Tiningnan niya ang kawali. At doon niya nakita ang 3 itim na bilog na umiikot, tila mga mata na nakatingin sa kanya. Agad niyang kinuha ang palamuting pilak at itinapat sa apoy. Sa pangalan ng mga ninuno ng kagubatan, lumabas kayo. Sumabog ang apoy at ang 3 alitaptap ay nagbalik sa tunay nilang anyo. Maliliit na nilalang na may pakpak ng insekto, balat na parang abo at mga ngiting puno ng kasamaan. Hindi mo kami mapipigilan, engkanto, bulong ng isa. Si Lorenza ay ginawang instrumento ng anino ng lupa. Wala kang kalaban-laban, ngunit hindi umatras si Clara. Tinawag niya ang mga espiritu ng hangin at biglang lumakas ang ihip. Sa isang iglap, nagliyab ang 3 nilalang at naging abo. Ang paligid ay bumalik sa normal, ngunit alam ni Clara, hindi pa iyon ang katapusan. Sa dilim ng gabi, nagbabalak si Lorenza ng panibagong kasamaan. Kung hindi siya kaya sa lason at hindi sa apoy, sa puso ko siya titirahin, bulong niya. Kinuha niya ang isang itim na kwintas mula sa kanyang dibdib. Ito ang mutya ng galit, isang bato na may kakayahang pumasok sa damdamin ng tao at punuin ito ng inggit, takot at galit. Sa pamamagitan nito, pasusukuin ko siya gamit ang mga taong minamahal niya. Kumuha siya ng isang itim na ibon, binigkas ang isang orasyon at pinakawalan ito. Lumipad ka at hanapin si Aling Clarita. Sa kanyang mga pangarap, ipasok mo ang takot. Sa kanyang puso, itanim mo ang poot. Lumipad ang ibon, tahimik at mabilis, patungo sa karinderya. Gabing iyon,
Mahimbing na natutulog si Aling Clarita. Ngunit sa kanyang panaginip, siya ay nasa gitna ng madilim na palengke. Sa paligid niya, puro usok at sa gitna may nakatayong isang babae, si Tia Lorenza, nakangisi, may apoy sa mga mata. "Clarita," bulong ng tinig. "Ang engkantada mong katulong, hindi siya banal. Isa siyang mapanlinlang na nilalang. Ginagamit ka lang niya. Kunin mo ang kutsilyo, patayin mo siya, at ikaw ang magiging reyna ng karinderya." Sa panaginip, napasigaw si Aling Clarita. Tumakbo siya, ngunit parang hinihigop ng lupa ang kanyang mga paa. Sa labas, napansin ni Clara ang pag-ikot ng hangin sa paligid ng bahay at ang mga pinto ay kusang nagsasara. Agad siyang pumasok sa silid ni Aling Clarita at nakita niyang nanginginig ito sa kama, pawis na pawis, tila nilalagnat. "Aling Clarita, gising po kayo!" Sigaw ni Clara habang hinahawakan ng noo ng matanda. Ngunit sa sandaling iyon, binuka ni Aling Clarita ang mga mata. Itim. "Umalis ka sa bahay ko, engkanto," sigaw nito at itinulak siya. Nalaglag si Clara, nagulat ngunit hindi nagalit. Alam niyang hindi si Aling Clarita ang nagsasalita, kundi ang sumpa ng mutya ng galit. "Patawad po, Aling Clarita," wika niya. "Hindi ko kayo lalabanan. Lalaban ako para sa inyo." Itinaas niya ang butil ng buhangin sa kanyang palad at inusal ang dasal ng pagpapalayas sa masamang espiritu. O liwanag ng kalikasan, linisin ang isip na dinungisan ng dilim. Mula sa kanyang kamay, lumabas ang sinag na kulay puti. Tinamaan nito si Aling Clarita at unti-unting naglaho ang itim sa kanyang mga mata. Naluha ang matanda at niyakap si Clara. Ako'y nagkasala," bulong ni Aling Clarita. "Narinig ko ang boses niya. Gusto niyang sirain tayo." "Walang kasalanan ng puso mong tapat," sagot ni Clara. "Ang dilim ay laging umaatake sa kabutihan, pero hindi tayo bibitiw." Pagkatapos ng pangyayari, lumabas si Clara sa ulan. Tumingala siya sa langit at sa gitna ng kulimlim ay nakita niya ang isang malabong anino ng mukha ni Lorenza na nakangisi. May mga matang itim. "Hindi mo pa rin natututo, engkanto," sigaw ng tinig. "Habang ako'y nabubuhay, hindi ka kailanman magtatagumpay." Sigaw pabalik ni Clara, sabay itinaas ang kanyang palamuting pilak. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang gintong kidlat at tumama sa lupa. Ang paligid ay nagliwanag at sa gitna ng ulan, nagwika si Clara ng isang panata. "Sa ngalan ng liwanag at kagubatan, ipinapangako kong poprotektahan ang mga inosente. Hanggat ako'y may hininga, walang dilim ang maghahari sa karinderya ni Aling Clarita." At mula sa langit, tila may tinig ng mga sinaunang engkanto na sumagot. "Ang liwanag ay nasa iyo, anak ng kalikasan." Sa gabi yon, kahit bumubuhos ang ulan, walang ni isang patak ang tumama sa loob ng karinderya, parang may kalasag ng biyaya na nakabalot dito. Ngunit sa malayo, sa lilim ng mga puno, nakamasid si Lorenza, ngayon ay kalahating tao, kalahating anino. "Maghintay ka lang, Clara," bulong niya habang pinisil ang mutya ng galit na kumikislap ng pula. "Sa susunod, hindi ko na lang pupuntiryahin ng puso mo, kundi ang kaluluwa mo mismo." Lumipas ang ilang araw matapos ang gabi ng bangungot, ngunit hindi pa rin bumabalik ang dating sigla ni Aling Clarita. Madalas siyang tahimik, tila laging malalim ang iniisip, at kung minsan ay napapatitig sa kawalan. Si Clara, bagaman patuloy na masigla at matatag sa paningin ng lahat, ay nakakaramdam ng mabigat na presensyang unti-unting lumalapit muli sa kanila. Isang gabi, habang nagluluto siya ng tinolang isda, biglang namatay ang apoy ng kalan. Nilibot niya ang tingin, walang hangin, walang taong dumaan. Ngunit sa sulok ng karinderya, sa may dilim, may narinig siyang mahinang boses. "Hindi ka magtatagal, engkanto."
Agad niyang hinawakan ang palamuting pilak sa kanyang leeg. "Ipakita mo ang sarili mo," mariin niyang sabi. Lumabas mula sa anino ang isang itim na usok na unti-unting naging anyo ng isang babae si Lorenza, ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang muka ay may punit na mga marka at ang mga mata niya ay tila dalawang hukay ng gabi. "Lorenza," bulong ni Clara, "anong ginawa mo sa sarili mo?" Ngumiti ito ng malamig. "Ginawa kong sandata ang kaluluwa ko. Mas mabuti nang mawala ang ilaw kaysa manatiling mahina. Ngayon ako na ang gabi, Clara. Ako ang bagong anino ng lupa." Itinaas ni Clara ang kanyang kamay. Ngunit bago pa siya makapagdasal, biglang lumabo ang paligid, parang binura ng hangin ang lahat. Ang karinderya ay naglaho at napalibutan siya ng kadiliman. Nagising si Clara sa isang lugar na hindi niya kilala, isang kagubatang kulay abo. Walang tunog, walang hangin. Ang mga puno ay tuyo at ang lupa ay parang abo ng sinunog na kahapon. Alam niyang hindi ito mundo ng tao. "Nasaan ako?" tanong niya. "Sa pagitan ng liwanag at dilim," sagot ng isang tinig. Lumitaw si Lorenza, nakasuot ng itim na balabal, at sa kanyang kamay ay may hawak na mutya ng galit na kumikislap na pula. "Ginawa kong bilanggo ang iyong kaluluwa, Clara," sabi ni Lorenza. "Hindi ka makakabalik sa mundo ng mga tao, at kapag wala ka na, mamamatay si Aling Clarita sa sariling takot." Ngunit ngumiti si Clara, kahit nangihina. "Maling akala mo, hindi ako basta engkanto lamang. Ako ay anak ng ilaw ng kagubatan, ipinanganak para protektahan ang kabutihan." "Protektahan?" sabat ni Lorenza na may halakhak. "Walang kabutihan sa mundong ito. Tingnan mo ang mga tao nagsisinungaling, nag-iinggitan, naglalason. Isa ka lang hangal na nilalang na naniniwalang may kabutihan pa." Ngunit tiningnan siya ni Clara ng may awa. "Hindi mo lang nakita, Lorenza. Pero ang kabutihan ay hindi kailanman namamatay. Kahit sa pinakadilim na gabi, may sinag pa rin ng buwan." Napangisi si Lorenza. "Kung ganon, patunayan mo." Itinaas niya ang mutya ng galit at sa isang iglap, sumulpot sa paligid ni Clara ang mga nilalang nayari sa usok mga anino ng kasinungalingan, inggit at takot. Lumapit ang mga ito, nakapalibot sa kanya at sinubukang higupin ang kanyang liwanag. Ngunit ipinikit ni Clara ang mga mata, hinawakan ang kanyang dibdib at marahang binigkas ang dasal ng kalinisan na itinuro ng kanyang ina noong siya'y bata pa. "Sa ngalan ng mga puno, ng ilog at ng hangin, ako ang liwanag na hindi kayang lunurin. Sa bawat dilim, ako'y magiging apoy." Sumiklab ang kanyang katawan sa liwanag na kulay ginto. Ang mga anino ay napasigaw, isa-isang naglaho, at ang paligid ay nagningning. Ngunit hindi pa tapos sa huling sandali, tumalon si Lorenza at tinangka siyang saksakin gamit ang mutya ng galit. Nagtagpo ang dalawang kapangyarihan dilim laban sa liwanag. Sa bawat tama ng enerhiya, yumanig ang buong kagubatan ng mga anino. Nagsimulang pumutok ang lupa at mula sa ilalim nito ay lumabas ang anino ng lupa, ang nilalang na pinagsangla ni Lorenza ng kanyang kaluluwa. "Lorenza, nakatali ka na sa akin. Hindi mo siya mapapatay nang hindi mo sinisira ang sarili mo." Nagulat si Lorenza. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang kaluluwa mo ay akin na. Kapag pinatay mo ang liwanag, mawawala ka rin." Sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang takot sa mukha ni Lorenza. "Hindi," bulong nito. "Hindi ko kayang mawala." "Lorenza," sigaw ni Clara. "May oras pa. Bitawan mo ang dilim. Patawarin mo ang sarili mo." Ngunit umiling si Lorenza, tumutulo ang luha habang nakangiti. "Hindi na ako karapat-dapat, Clara. Pero kung may natitira pa akong kabutihan, ito na lang ang magagawa ko." Hinawakan ni Lorenza ang mutya ng galit at isinaksak ito sa kanyang dibdib.
Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang sumabog at sa sandaling iyon, naglaho ang anino ng lupa na tila sinunog ng araw. Ang paligid ay muling lumiwanag at bumalik si Clara sa mundo ng tao, nakahandusay sa sahig ng karinderya, nanginginig ngunit buhay. Pagmulat niya, naroon si Aling Clarita, hawak ang kanyang kamay at umiiyak. "Salamat sa Diyos! Akala ko'y mawawala ka na, anak." Ngumiti si Clara, mahina ngunit payapa. "Tapos na po, Aling Clarita. Wala na si Lorenza." "Wala na?" "Oo." Inalay niya ang sarili niya para sirain ang nilalang na ginamit siya. Sa huli, pinili pa rin niya ang kabutihan. Niyakap siya ni Aling Clarita ng mahigpit. "Napakaraming kasamaan sa mundo, anak. Pero salamat dahil ipinakita mo na kaya pa ring manalo ang mabuti." Kinabukasan, habang nililinis nila ang karinderya, napansin ni Clara ang maliit na bato sa ilalim ng mesa kulay puti. May sinag ng ginto. Kinuha niya ito at naramdaman niya ang mahinang tinig ni Lorenza. "Patawarin mo ako, Clara. Salamat sa pagmulat sa akin." Ngumiti si Clara. "Patawarin ka na, Lorenza. Magpahinga ka sa liwanag." Mula noon, isinabit niya ang mutya ng liwanag sa pinto ng karinderya. Simula ng araw na yon, wala nang nagkasakit, walang nag-away, at ang bawat pagkain ni Aling Clarita ay may kakaibang ginhawa at saya sa sinumang kumain. Lumipas ang mga buwan. Ang karinderya ni Aling Clarita ay naging tanyag, hindi lamang sa sarap ng pagkain kundi sa kapayapaang dala nito. Mula sa malalayong baryo ay dumarating ang mga tao, hindi para magyabang, kundi upang makaramdam ng tahimik na ginhawa. At tuwing dapit hapon, kapag tumatama ang sinag ng araw sa pinto ng karinderya, makikita sa kisame ang anino ng dalawang babae, si Clara at si Lorenza, magkasama naglalakad sa liwanag ng bagong umaga. Lumipas ang ilang linggo matapos mawala si Lorenza at ang dilim ng kanyang mga sumpa. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Clara at si Aling Clarita. Ang karinderya ay muling masigla. Ang mga dating takot at masamang pangitain ay napalitan ng halakhak ng mga suki, at ang amoy ng mainit na sabaw ay bumabalot sa buong baryo tuwing umaga. Ngunit kahit tila payapa na ang lahat, alam ni Clara na hindi pa lubos na tapos ang lahat. Sapagkat sa bawat pagtatapos ng dilim, may mga nalalabing anino na pilit kumakapit, at iyon ang pinakadelikado. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, naramdaman ni Clara ang kakaibang pagyanig sa lupa. Akala niya ay lindol, ngunit nang lumabas siya, nakita niyang ang mga halaman sa paligid ng karinderya ay muling kumikilos. Ang mga dahon ay parang umiiyak at ang lupa ay may umuusbong na itim na usok. "Hindi maaari," bulong ni Clara. May natira pa pala sa kapangyarihan ng anino ng lupa. Kinuha niya ang palamuting pilak at itinapat sa lupa. Sa isang kisap, lumitaw ang 3 maliliit na nilalang na anyong abo, mga kaluluwang naligaw sa gitna ng liwanag at dilim. "Tulungan mo kami," bulong ng isa. "Kami mga kaluluwang sinira ni Lorenza noong siya'y nasa ilalim ng sumpa. Hindi kami makaalis. Nakaangkla pa rin kami sa mga kasalanan ng nakaraan." Naluha si Clara. "Kung ganoon, kailangan kong kayong palayain." Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malamig na hangin ang umihip, at mula sa dilim ng gabi ay narinig niya ang tinig ng isang lalaki, malalim, mabigat, at puno ng puot. "Hindi ka pa tapos, Engkanto. Ako ang ugat ng lahat ng kasamaan dito. Ako ang mismong anino ng lupa at hindi mo ako kayang durugin." Lumitaw sa harap ni Clara ang isang anyo ng nilalang na napakalaki, yari sa abo, usok at lupa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula at bawat hakbang niya ay nagiging yelo ang paligid. Ang karinderya ay tila umalog at sa loob nagising si Aling Clarita na takot na takot.
Clara! Anak, anong nangyayari? Sigaw ng matanda. Manatili po kayo sa loob! Sigaw ni Clara habang nakatayo sa gitna ng ulan. Ako na po ang bahala. Ngunit lumapit ang anino, nakangiti. Hindi mo ako kayang patayin, Engkanto. Ako ay bahagi ng bawat kasalanan ng tao. Hanggat may inggit, galit at kasamaan, ako'y mananatili. Hindi sumagot si Clara. Sa halip ipinikit niya ang mga mata at inalala ang mga turo ng kanyang ina. Hindi mo kailangang labanan ng dilim. Sapat na ang pagningning ng liwanag upang ito'y maglaho. Kinuha niya ang mutya ng liwanag na naiwan ni Lorenza at itinapat sa kanyang puso. Nagningning ito at ang buong paligid ay tila nagliwanag ng gintong sinag. Kung ikaw ay gawa sa kasamaan ng tao, wika ni Clara, hayaan mong ang kabutihan ng tao rin ang pumawi sa iyo. Mula sa kanyang mga labi ay lumabas ang sinaunang dasal ng mga engkanto, isang panalangin na hindi salita, kundi awitin. Ang kanyang tinig ay naging parang hangin, dumaloy sa mga dahon, sa lupa at sa bawat bahay ng baryo. Ang mga tao, kahit tulog, ay nagsimulang mapanaginipan ang kanilang mga mabubuting alaala. Ang pagmamahal sa pamilya, ang kabaitan sa kapwa, ang mga simpleng ngiti ng pagtulong. At sa bawat mabuting alaala, ang liwanag ng puso nila ay tumataas, nagiging mga sinag na naglakbay papunta sa karinderya. Mula sa langit, bumaba ang daan-daang sinag ng liwanag na nagsanib sa katawan ni Clara. Siya ay tila naging bituin sa gitna ng ulan. Liwanag ng kabutihan, linisin mo ang lupa, sigaw niya. Sumabog ang matinding liwanag na halos pumutol sa gabi. Ang anino ng lupa ay sumigaw ng malakas, ngunit sa halip na mawala, unti-unti itong naglaho, hindi sa apoy, kundi sa katahimikan. Ang paligid ay unti-unting bumalik sa normal. Ang lupa ay tumigil sa pag-uga at ang mga halaman ay muling nabuhay. Nang sumikat ang araw, nagising ang buong baryo sa kakaibang ganda. Ang hangin ay sariwa, ang mga ibon ay nagbalik, at ang karinderya ni Aling Clarita ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga tao ay nagulat na parang may himalang nangyari. Ang mga dating may sakit ay gumaling, at ang mga dati nag-aaway ay nagkasundo. Lumabas si Aling Clarita, hawak ang kamay ni Clara, at nakita niya ang mutya ng liwanag na nakasabit pa rin sa pinto, kumikislap ng ginto. Anak, tapos na ba talaga? Tanong niya. Ngumiti si Clara. Tapos na ang dilim, Aling Clarita. Ngunit habang may mga taong pinipiling maging mabuti, mananatiling buhay ang liwanag. Habang naglilinis si Clara sa harap ng karinderya, napatingin siya sa puno ng mangga sa tapat ng kalsada. Doon, sa lilim ng dahon, nakita niya ang isang anyo, si Lorenza, nakasuot ng puting damit, nakangiti, at may kapayapaan sa mga mata. Salamat, Clara, sabi nito. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang kapatawaran. Sa wakas, malaya na ako. Ngumiti si Clara, may luha sa mata. Hindi ko po ginawa yon mag-isa. Tinulungan tayo ng kabutihan ng lahat. Ang imahe ni Lorenza ay unti-unting naglaho. Iniwan ng isang banayad na amoy ng sampagita, tanda ng kapayapaan. Lumipas ang mga buwan. Ang karinderya ni Aling Clarita ay naging simbolo ng pag-asa. Hindi lang ito kainan, ito'y naging kanlungan ng mga taong sugatan, nalulumbay o nawawalan ng pag-asa. Sa bawat sandok ng sabaw, sa bawat kutsarang kanin ay may halong biyaya ng kabutihan. At si Clara, bagaman engkanto, ay naging tunay na bahagi ng mundo ng tao. Madalas siyang nakikitang nagtuturo sa mga bata kung paano magluto, magtanim, at magmahal sa kalikasan. Ngunit tuwing dapit hapon, kapag lumulubog ang araw, lagi siyang tumitingala sa langit at binubulong sa hangin. Salamat, Inang Kalikasan. Sa bawat gising, binibigyan mo ako ng dahilan upang maniwala na ang kabutihan
ay hindi kailanman maglalaho. At sa tuwing lumalabas ang buwan, ang karinderya ni Aling Clarita ay tila may sariling liwanag, banayad, ginto at payapa, na para bang may mga anghel at engkanto pa ring nagbabantay. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, muling bumalik ang liwanag sa baryo San Isidro, hindi lamang sa paligid kundi sa puso ng bawat isa. Ngunit habang payapa ang lahat, may isang mahinang hangin na dumaan at sa loob nito, isang paalala mula sa kalikasan. Habang may tao, may dilim, ngunit habang may pag-ibig, mananatiling buhay ang liwanag. Makalipas ang ilang buwan, naging tanyag ang karinderya ni Aling Clarita, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa mga karatig na bayan. Ang mga tao ay pumupunta hindi lang para kumain, kundi upang maranasan ang kakaibang ginhawang hatid ng bawat putahe. Marami ang nagsasabi na sa bawat subo ng adobo, sinigang o tinola ni Clara, tila gumagaan ang loob, parang may dumadaloy na pag-asa sa kanilang mga puso. Ngunit sa gitna ng kasaganaan, nagsimula ring may mga mata na muling nagmamasid, mga taong nainggit sa tagumpay ni Aling Clarita. May ilan na nagsabing may mahika daw ang karinderyang yon. Hindi natural yang tagumpay na yan. Ang mga bulungang ito ay unti-unting kumalat. Maging ang ilang mapanghusga sa baryo ay nagsimulang magtanong, baka si Clara ay mangkukulam din katulad ni Lorenza noon. Ang mga ganitong salita ay unti-unting tumatagos sa tainga ni Aling Clarita. Kahit alam niyang hindi totoo, hindi maiwasan ang kaba baka muling magdulot ng problema sa kanyang karinderya. Ngunit si Clara, kalmado. Alam niyang ang ganitong mga pagsubok ay bahagi ng paglalakbay ng kabutihan sa mundong laging sinusubok ng dilim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang naglilinis si Clara sa kusina, biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon ng mga puno sa labas ay sabay-sabay na umihip, at sa pintuan ng karinderya lumitaw ang tatlong liwanag, bughaw, berde at ginto. Mula sa mga liwanag ay lumitaw ang tatlong nilalang mga tagapangalaga ng kalikasan, mga matatandang engkanto na siyang nagbabantay sa mga anak ng liwanag. Clara, wika ng isa na may boses na tila tunog ng agos ng ilog, ang iyong misyon ay nagtagumpay, ngunit hindi pa tapos ang iyong landas. May bagong banta ba, mga punong tagapangalaga? Tanong ni Clara. Tumango ang nilalang na may pakpak ng dahon. Hindi sa labas, kundi sa loob. Ang dilim ay natutong magtago sa puso ng mga tao. Hindi ito maaaring labanan sa pamamagitan ng kapangyarihan, tanging pag-ibig at pag-unawa lamang ang sandata mo ngayon. Tumingin si Clara sa kanila. Marahan ang tinig. Kaya kong harapin iyon. Hanggat may mga pusong naniniwala sa kabutihan, hindi ako manghihina. Ngumiti ang tatlong nilalang. Tunay kang anak ng liwanag. Ngunit tandaan mo, kapag dumating ang oras ng iyong paglisan, ang iyong kapangyarihan ay mananatili sa mundong ito sa anyo ng biyayang hindi nakikita. At sa isang iglap na wala silang parang usok, iniwan si Clara na may ngiti ngunit may bigat sa puso. Alam niyang papalapit na ang kanyang huling misyon sa mundo ng tao. Kinabukasan, dumating sa karinderya ang isang babae na hindi nila kilala, si Luningning, isang mayamang negosyanteng may sariling kainan sa bayan. Ngunit imbes na bumati, agad itong nagtaas ng kilay. Kayong dalawa ba ang may-ari ng karinderyang ito? Tanong nito, malamig ang tono. Narinig ko na ginagamit ninyo raw ang mahika para palapit ang mga tao. Hindi ba't masama yan? Napatingin si Aling Clarita kay Clara, nanginginig. Hindi po totoo yun, Ginang. Nagluluto lang kami ng may puso. Ngumiti ng mapanghamon si Luningning. Kung gayon, patunayan mo. Bukas, ipakita mo kung kaya mong magluto ng walang mahika sa harap ng lahat ng tao. Kung hindi, ipasasara ko ang karinderyang ito. Iniwan sila ng ginang na may halakhak na malamig. Kinabukasan,
Dumagsa ang mga tao sa baryo. May mga taga-ibang lugar, may mga taga-bayan, lahat ay gustong makita kung totoo nga bang may hiwagang taglay si Clara. Sa gitna ng karamihan ay si Luningning, nakatingin ng may ngiti ng panlilibak. Tahimik si Clara habang naghahanda ng sangkap. Hawak niya ang sandok, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Ngayong araw, bulong niya sa sarili, "Ako ay magluluto bilang tao." Nagsimula siyang maggisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Ang amoy ay natural, walang liwanag, walang mahika. Habang nagluluto, inalala niya ang bawat mabuting alaala. Ang unang araw na tinanggap siya ni Aling Clarita, ang mga ngiti ng mga bata at ang pagpapatawad ni Lorenza. Unti-unti, ang apoy sa kalan ay nagbagong kulay, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pusong puno ng kabutihan. Ang apoy ay naging kulay ginto. Nang maihain ng ulam, ang mga tao ay natigilan. Sa unang subo ng kanyang nilutong sinigang, napaluha ang ilan. Isa sa mga parokyano ang nagsabing, "Hindi ko alam kung bakit, pero para bang naalala ko ang nanay ko, ang bahay namin, at lahat ng mga panahong masaya." Si Luningning, bagaman nagpipigil ng emosyon, ay nakaramdam ng kakaibang init sa puso. Ang galit at inggit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang natunaw. Napaluha siya ng hindi sinasadya. "Hindi ito mahika," wika niya. "Ito ay pagmamahal." Pagkatapos ng araw na iyon, tahimik si Clara habang nakatingin sa paglubog ng araw. Lumapit si Aling Clarita. "Anak, bakit parang malungkot ka? Napanalo mo na ang laban." Ngumiti si Clara. "Oo, Aling Clarita, pero panahon na po para bumalik ako sa aking mundo. Naramdaman ko na kagabi tinawag na ako ng kagubatan." Hindi kita kayang mawala," humahagulgol na sagot ni Aling Clarita. "Anak na kita." Niyakap ni Clara ang matanda. "Hindi po ako mawawala, Aling Clarita. Ang bawat sangkap na ginagamit ninyo, bawat halakhak sa karinderya, bawat kabutihang ginagawa ninyo, naroon ako. Doon ako mananatili." Sa huling sandali, ang paligid ay kumislap. Ang mga dahon ay sumayaw kahit walang hangin. Ang mga ibon ay umawit na parang nagdadasal. Si Clara ay napalibutan ng liwanag at unti-unting naglaho sa hangin. Iniwan ang isang maliit na puting bulaklak sa hapag ng karinderya. Lumipas ang mga taon. Ang karinderya ni Aling Clarita ay naging kilalang lugar sa buong probinsya. Maraming nagtataka kung bakit laging mabango at masarap ang pagkain dito, at kung bakit tila gumagaan ang loob ng sinumang kumakain. Ngunit sa bawat tanong, laging isa lang ang sagot ni Aling Clarita. Walang mahika rito, puso lang ang lihim. At sa tuwing dapit hapon, kapag sumasayaw ang mga sinag ng araw sa pinto ng karinderya, tila may nakikitang aninong dalaga na kangiti, may dalang sandok at may bulaklak sa buhok. Si Clara, ang dalagang engkanto na minsang nagtrabaho bilang tagaluto, ay patuloy na nagbabantay, hindi na sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng diwa ng kabutihan na iniwan niya sa mga pusong kanyang binago. Isang gabi, habang nagsasara si Aling Clarita, may dumaan na banayad na hangin. Dala nito ang boses na pamilyar. "Aling Clarita, salamat po. Sa bawat taong pinapakain ninyo ng may malasakit, buhay ako." Naluha ang matanda, tumingin sa langit at ngumiti. "Tulog ka na, anak, tapos na ang laban mo. Pero habang may kabutihan sa puso ng tao, mananatili kang buhay." At sa kalangitan, isang gintong bituin ang kumislap, ang huling tanda ng dalagang engkanto na minsang tinulungan ng isang maliit at mahirap na karinderya at ginawang tahanan ng pag-asa, kabutihan at pag-ibig. Wakas.